Magandang araw sa inyong lahat mga kaurag. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mr. Urag. Ngayong araw na ito mga kaurag, tayo po ay gagawa ng ukoy na kalabasa o okoy na kalabasa. Ukoy, Bisaya tayo. Okoy na kalabasa with tokwa. So dahil Huwebes Santo ngayon, hindi tayo pwede magluto ng mga baboy. So tayo ay maglingay-lingay dahil araw po ng mahal na araw. So Huwebes Santo, dapat ang ulamin natin ay mga gulay o mga isda, no? Pero ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng simple pero special na okoy na kalabasa with tokwa. So, sa lahat ng mga kaurag ko na hindi pa nakasubscribe sa akin channel, don't forget to press subscribe, like, at i-click ang button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga i-upload na mga video. Again, subscribe my channel, Mr. Urag. So, simulan na natin ang paggawa ng okoy na may kalabasa with tokwa. Okay mga kaurag, ito na yung ating mga sangkap sa paggawa natin ng okoy na kalabasa with tokwa. Again, ito yung ating tokwa, cornstarch, salt, bawang, sibuyas, paminta, flour, kalabasa. Yan yung ating mga sangkap sa gagawin nating okoy na kalabasa with tokwa. At syempre, lagay din natin yung ating magic sarap na pampalasa. So, yan lang mga kaura. Ganyan lang kasimple yung ating mga sangkap sa paggawa natin ng okoy. Ito yung ating tokwa, kalabasa, harina, sibuyas, bawang, magic sarap, paminta, asin, at cornstarch. Again, ito na po ang ating mga sangkap sa paggawa ng okoy na kalabasa with tokwa. Okay mga kaurag, ang una natin gagawin, syempre, hiwain na natin yung ating kalabasa. Sa paghihiwa ng kalabasa mga kaurag, ganito lang siya kaninipis at ganito lang siya kaliliit. Yan. So, yung mga anak natin na dati hindi kumakain ng kalabasa, ay ngayon ay kakain na dahil gagawin natin siyang okoy na kalabasa. Again, hiwain ang kalabasa ng ganito kaliliit. Yan. Yung. Okay, sunod naman nating hiwain mga kaurag yung ating tokwa. Sa paghihiwa, ganyan lang kaliliit. Okay, ganito lang ang paghihiwa ng tokwa mga kaurag. Ganito lang siya kaliliit. Kasi mamaya, pag halu-haluin natin siya kasama yung kalabasa, yung sibuyas, saka yung bawang. Okay? Oh, yan yung ating kalabasa. So, ganito lang kaliliit sa paghiwa ng tokwa. Okay mga kaurag, pag sama-samahin na natin yung ating mga sangkap, of course, yung ating tokwa, tsaka yung kalabasa. Tapos, yung ating cornstarch. Ayan, lagay na rin natin. Sunod na rin natin dyan yung ating harina. Ganito lang mga kaurag, no? So, pagsasama-samahin lang natin siya. Tapos, yung ating paminta. Yan, sa paglalagay ng paminta, tansyahin lang natin. At sa paglalagay din ng asin, tansyahin din natin. Ayan na yung ating asin, nilagay ko na. Yan, tapos, ilagay na rin natin yung bawang at yung sibuyas.
So, sa paggawa mga kaurag ng okoy, pinaghahalo-halo lang yan, minimix lang yan, no? Yan. Tapos, syempre, ilagay na rin natin dyan o lagyan natin siya ng magic syrup para medyo lumasa. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin siya. Pag sa palaglalagay ng tubig, mga kaurag, tansyahin lang din natin. Kasi baka dumami yung sabaw ninyo. I mean, yung tubig na ilalagay ninyo. Yan. So, ganito lang. Halo-halo lang. Halo-haluin lang natin. Sa paghahalo, mga kaurag, kailangan tansyahin nyo kasi para hindi madurog yung kalabasa tsaka yung tokwa. Yan. So, pagka nakita nyo na kulang pa ng harina, kulang pa ng cornstarch, so lagyan lang ninyo. So, ako kasi ginawa ko, ganito lang muna siya kadami. So, mamaya ko na imimix yun napakadami, no? Kasi pinapakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa step by step yung okoy na kalabasa with tokwa. So, ganito lang mga kaurag. So, pag kulang, dagdagan nyo ng harina. Okay mga kaurag, iprito na natin yung ating minold na okoy. Ganun lang mga kaulag sa paggagawa ng okoy, no? So, ganun lang. Gagaya ng pinakita ko sa inyo na step by step ng paggawa ng okoy na kalabasa with tokwa. So, paghahalo-haluin nyo lang lahat ng mga sangkap niya. Pagkulang pa ng, tansyahin nyo, pagkulang pa ng harina, pagkulang ng cornstarch, tapos yung ilalagay nyo tubig, sakto lang para at least mamold nyo siya ng maayos, no? Tapos sa pagpiprito nito mga kaurag, hindi kailangan yung sunog na sunog siya. Kailangan pag nakita nyo ng kulay brown na siya, okay na yun, pwede na yun kasi madali naman maluto yung toko at saka yung kalabasa. So again, sa lahat ng mga hindi ko pa kaurag dyan, don't forget to press subscribe, like at click ang button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga i-upload na mga video. At i-share nyo rin yung video nito sa inyong mga friends para at least malaman din nila yung step by step ng paggagawa ng okoy na kalabasa. Yan mga kaurag, pwede na yan. So, maya konti pwede na siyang hanguin. Again, sa pagpiprito ng okoy, na gagawin ninyong okoy, hindi kinakailangan yung sunog, no? Kailangan yung sakto lang. Pag ganyan nakita nyo, okay na yan. Sarap yan mga kaurag. Yan yung ating okoy na kalabasa with tokwa. So, ito na. Ready for plating na tayo, no? Yan. So, ako naglalagay ng tissue na gano'n para yung pinakamantika niya mga kaurag ay hindi sasama doon sa ating gagawing tokwa. So, yan. Para iwas cholesterol din tayo. Saka paglalagay ng mantika, hindi naman na kailangan sobrang dami, yung sakto lang. Yan na yung ating okoy na kalabasa. So, sana tapusin nyo yung video na to mga kaurag para malaman nyo yung step by step. Simple lang ang paggawa mga kaurag. Simple, matipid at saka higit sa lahat, masustansya pa. Yan, sarap yan. Okay mga kaurag, ito na yung ating finished product ng ating okoy na kalabasa with tokwa. Lahat ng mga kaurag ko, maraming salamat sa panonood nyo lagi ng aking video. Mga kaurag, kain na tayo. Sarap yan. Okoy na kalabasa. Again, kain na tayo mga kaurag. Salamat po!